Ladies and gentlemen, the Honorable Vice President Sara Zimmerman, good afternoon. The last year deliberations sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, naman yung nag-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko, kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But matters or urgent concerns na napapansin nyo na kailangan talaga ng mga sambayan ng Pilipino, and paano nyo po ito mafu-fulfill given that budget po? Ang Office of the Vice President naman kasi, it's complementary yung mga projects namin sa iba't ibang departments ng gobyerno. Meron kaming tally dito sa Office of the Vice President kung gaano kadami yung mga nag-a-access ng projects at ano yung mga projects na ina-access nila. Ang number one talaga dyan is medical and burial. Ito po, mayroong ongoing house probe. Actually, minutes ago, former Undersecretary Gloria Mercado says you gave her envelopes containing 50,000 each from February to September 2023 when she was with HOPE, or the Health Orchestrate Positive Learning, a DepEd project. She believes it could be to influence her decisions po. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Ma'am, good afternoon. Regarding this sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about yun sa dahil wala nga po kayo ngayon doon. Won't you ever attend the House probe, diba? Parang, is there a chance that you might still appear there, or at least kumbaga parang have any other responses in responses na sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaattend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd? Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung anong gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan,
Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya, hindi ako aalis dito. Dahil nilagay ako ng mga tao dito, believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Meron daw pong mga section ng 32 million ang nawalan na po ng tiwala sa inyo. And specifically po, from the Marcos loyalists who voted you po with the tandem of your ex-friend, President Bongbong Marcos. Ano pong inyong pakiramdam po, ma'am, na parang yung iba po sinasabi ay quote-unquote nabudol dahil sa inyong tandem, ma'am? Hindi ko nasasagutin yan. That needs a sit down. Ma'am, regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Nandun ako sa Calaguas. Isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako ano yung problema, unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually po nagkakasakit daw yung mga tao doon. Hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Ng pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon. Generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila doon sa tinignan namin. Kumukuha lang sila doon sa parang tubod gani. Spring. Spring. So, yes. I think, nabasa ko naman yung report ng Philippine National Police. Accurate naman, tama yan lahat. Ang report nila. 6:32, was it, na umalis ako doon sa Calaguas. Ng Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So, tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calaguas Islands. They need more visitors there kasi karamihan sa kanila they depend on tourism na nangyayari lang kapag summer kasi medyo malayo yung boat ride. Sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. More about your meeting with former Vice President Benito? I did not have permission from Vice President Leni to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa? Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family. Binisita ko si former Chafisto Gingona, former Vice President Chafisto Gingona sa bahay nila. So, I was welcomed there by the family. Nagkausap din kami ni Sir. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila
Nagsasabi ako na ako yung Vice President at sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP, and we invite them to lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP De Castro. Ma'am, yung comment niyo po doon sa sinabi po ni spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry, na feel nila nagamit po ninyo sila. Hindi ko na sasagutin si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Si Vice President Lenny, or si President Marcos, or si Zaldico, or si Martin Romualdez. Clarification, ma'am, yung meeting with Vice President Lenny, was it planned po or hindi planado yung pagpunta po natin doon? Hindi ko nasasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako sa bahay niya. I mean, the camp of former Vice President Lenny said na it was more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was more on personal conversation lang yung nangyari and nothing political? Siguro no, as she's more senior than me kasi nauna siyang maging Vice President sa akin. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun and siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung pagkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So, kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Lance? Siyempre, meron po lang ilang parang ideas na possible daw na magka-alyansa in the future because of that meeting. Pero kayo po ba, bukas po ba kayo na in the future ay makipag-alyansa sa politika with former VP Robredo? Hindi yan yung nasagot ko, no? Pero nasagot ko na yung question about political alliances noong araw na umalis ako sa Department of Education. Sabi ko doon, inimbita ako ni President Marcos na sumama sa kanila. Inimbita din ako ni former President Duterte na sumama din sa kanila. And right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that you are who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigues sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Unang-una, ang diversionary tactic, wag the dog nga sinabi ko noon na ginagawa is yung pag-atake sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, walang internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, kuryente na hindi reliable ang supply. Ang daming problema ng bansang ito. Pero hindi na pag-usapan dahil pinapag-usapan natin si Inday Sara Duterte. Pero wala namang problema sa akin yon. Kaya ko naman sagutin yan
lahat. Kasi alam ko naman, wala akong ginawang mali. So, kahit ano pang itapon nila, masasagot ko yan. So, hindi ko na sila actually maintindihan. Pumupunta ako doon sa kanila, nagagalit sila. Pag pumupunta ako sa ibang lugar para kausapin ng mga tao, nagagalit sila. Yan yung sinabi ko kagabi doon sa bahay namin. Hindi ko na maintindihan. Galit sila sa lahat ng ginagawa ko. Kausapin ko yung multisectoral groups, nagagalit sila, diversionary tactic. Hindi ko naman inimbento yung fiesta ng Peña Francia doon. Talaga namang totoong merong centennial coronation mass ng Our Lady of Peña Francia. At inimbita ako doon. What about you, right? Confirm lang po, ma'am, kasi may isang online news website, Politico. Paki-confirm lang po to if it's true or not. Si Rex Anthony Villegas daw po, yung sinasabi po ba ninyong kaibigan? Hindi ko alam kung nagsalita si Asek Villegas. Hindi ko, sorry, I have no information right now kung ano yung sinabi ni Asek Villegas. Siya po yung na-identify na Bicolano friend na nag-broker sa meet ninyo with former Vice President Lenny Robredo. Oo. Siguro ang tamang dyan is tanungin diretso si Asek Rex Villegas. Recently, your father publicly said that from one family, one president is enough. Do you agree with this? One family, one president. Well, if there is a law, then we should follow the law I think this is in relation to family dynasties of people running for offices in government. If there is a law, we'll follow the law. I have no problem. I've always said that my dream was to become a pediatrician, a doctor. My dream was not to become a mayor, a vice president, or a president. So I don't have problems with not becoming President of the Philippines. About the current president, who is the second from one family? Well, there is no law prohibiting family members of former presidents running for president. So when he ran, he was well within his right to run for president. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kugungung? Kasi kami, we always ask the Congress, ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila, sa'yo daw po. So sorry, I have to ask you again, ma'am. Alam ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit. Ito yun, Inquirer, ito yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution, because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? About sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero related sa kanya. May video pa yun eh. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Anong video, ma'am? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa akin. Ma'am, hindi po. JC, alam mo. Oh. So, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics nila. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, sa totoong problema. Ako, mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term,
pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for these 3 years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd, wala na nagawang trabaho yun. Kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan dyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Okay. Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga, sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being at the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Kasali yan sa SIGNA. You previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero if ever, ma'am, you'll be supporting them po? Yes, of course. Sorry, ma'am. PDP has allied with 3 parties. Ang HLP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na mag-alliance with PDP. But hindi ko alam kung bakit gusto pa nila makipag-alyansa sa amin. Dalawa lang kami doon na sa partido. Ako tsaka si Mayor Aldavid Uy ng Samal. You had a family dinner, I think, or lunch. Complete family. May photo po. PRRD, your mom, Mayor Baste, Congressman Pulong, and you, I think, in Davao City. What was discussed there politically? Ano rin po yung advice sa inyo ni PRRD when it comes to defending the office of the Vice President right now? And thirdly, meron po bang mga humihingi ng endorsement nyo for the 2025 midterm elections? Okay. Meron bang humingi ng endorsement? Wala naman for the 2025 midterm elections. Ano ang advice ni PRD in defending? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang may expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So, wala siyang advice defending the office of the Vice President. Ano pa ba yan? Discuss ba kami ng political? Wala kasi matagal yung discussion about family. Oh yes, oo. Ang lagi lang kasi nasa kanya is yung mga anak ni Mayor Baste. Yung mga anak namin ni PZD, wala kasi sa Davao, so hindi nakikita. Nakikita lang niya pag break at saka yung mga ganyan pag merong occasions like Christmas, birthdays. So, nasa puso pa rin mga apo niya? I think mas nasa puso niya yung mga apo niya kaysa sa mga anak niya. Wala naman kasi talaga akong ginawang mali.
Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang hindi ako nagsasalita, kaya mukha siyang walang sagot kasi minsan ayoko na rin magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila. Kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much.